Wala pang talo si Grandmaster Wasiso dito po sa ginaganap na Sinquefield Cup 2025. Yun nga lang, wala din pong panalo pa. Puro tabla. Very solid na tabla ang nangyayari sa kanyang mga laban. At sa round number 3, kalaban niya po, walang iba, yung walang kaduda-dudang Grandmaster na si Jean-Christophe Duda. Anong nangyari? Itim dito si Wesley, puti si Duda. Si Duda po ay tumira ng D4 na sinagot ni Wesley ng Knight F6. Nag C4, E6, ayan. Ito po yung papunta sa Nimso or Catalan. Nag Knight F3, tumira po ng D5, ayan na ba? Mag G3 na ba? Catalan na? Hindi. Nag Knight po sa C3 na napunta pa rin sa Bishop B5 or B4 na Nimso. No? Actually, hindi siya exactly Nimso dahil nakapag D5 na. Pero ito po ay ganun pa rin, parang Queen's Gambit decline na Ragusin defense. So pagtira po ng Bishop B5, nag-Bishop po sa may G5 na tinirahan lang ng H6, kinapture po yung kabayo, binawi po ng Reyna, and then nag-E3 lang. After E3, nag-castling si Wesley. Pagka-castling, nag-Queen to B3, napakagandang tira niyan. So ang gusto niya pong mangyari is kainin po yung bishop. Tapos may threat pa siya dito. Ayan yung kanyang pinaplano. Kaya napilitan po yan mag C5. Ayun. So, para saan yung C5? Dinidepensahan yung bishop. Ang tanong, coach, di ba pwedeng kainin yan? Tapos pagkatakbo mo dito, capture, takes, di ba? Makakain yung pawn. Hindi. Ganito po mangyayari dyan. In case po na i-takes po ito, na hindi ginawa yan ni Duda, may bishop takes C3 po. Tapos pag kinapture mo ng Reyna, takes capture. Ang ending po niyan, kahit po nag-1 pawn up, triple pawn, ayan, pwedeng pabagsakin naman yan, pwede pong tirahan ng ganito, babagsak po, mababawi. Ibalik ko po kaya hindi po kinapture yun. Ang ginawa po ni Duda, nag-capture po sa D5. Ayan. Kasi syempre babawiin po yan. At ang nakakapagtaka dito para po sa mga nanonood, bakit hindi po tinix yung D5 libre? Ang ginawa ay kinapture yung C5. Ibalik ko lang po, no? Hindi po makain itong D5 kasi titirahan ng simpleng Knight C6 yan. Ano idea? Rook to D8, mababawi din yung D4. Coach, ba't hindi na lang po i-takes dito para wala mabawi sa D4? May bishop takes C3, babagsak po yung tore. Yun po ang mangyayari. Kaya ibalik po natin doon, hindi po ginawa ni Dudang i-takes yung D5. Ang ginawa niya po, kinapture niya yung C5. At pagka-capture nga sa C5, ang gagawin yung iti-takes na po yung kabayo. Kasi pag di niya ginawa yan, libre po yung bishop niya. Pagka-takes sa kabayo, binawi ng Reyna, kinapture takes, at napunta sila sa endgame na kung saan equal na naman. Pero kahit equal, maraming imbalance. Magkaiba po kasi yung kanilang pawn structure Ayan may isolated sila pareho. Eto lamang na pawn pero kayang pabagsakin yan kasi may tirada pong knight to D7 hitting the pawn na dinipensahan. Hindi, walang pandepensa Ang ginawa kong counter attack na persado siya mag knight to F6. At kung titingnan nyo po yung oras ni Wesley so dito, alam niya yung nangyayari sa laro dahil 134 siya tumaas. Si Duda naman 128, mabilis din po na konti yan. Pagka knight F6, nag-knight to D4 na tinirahan ng bishop D7, tamang develop lang with the idea of rook to C8 para po pabagsakin na yung C5 na tinirahan ng F3 lang. Napakakunat naman na tira ng F3 na yun. Gusto ko malaman kung linya pa rin to. Linya pa rin. Pagka F3, tumira po ng rook C8. I think the point of F3 by the way is to prevent the knight jump hitting both pawns. Ayun lang yun. Anyway, pagka rook to C8, tinirahan ng knight to B3. Ayun. Ang pinaka-tema niya po is depensahan ito na napilitan si West bishop to A4 hitting the knight para mabawi po yung pawn. Tumira po yan ng rook to D4 hitting the bishop at napakain na nga, of course, babawiin. And finally, nakuha niya na po yung pawn sa C5. Ang hindi lang naging maganda for the side of Wesley is nag-connect yung pawn
nag-connect yung pawn. So anyway, inaatake ni Wesley yung C3, weak pa rin po kasi yan. Dinipensahan ng hari na tinira ng rook C8 at hindi na dinipensahan yan. Bishop D3 lang ang tinira. Medyo nakakapagtaka pero meron siyang magandang idea. It's a trap mga sir. In case lang natikman mo yan, meron Bishop C4 nakulong at losing ka pa bigla. Kainin mo to, may takes doon. Ganun ang mangyayari. Kaya Wesley So, of course, nakita niyo yun, hindi niya po tinek. Siya po ay nag-rook A5 na sinagot lang ng rook B1. Ang ganda ng rook A5 sana papasok eh. Pero it turns out, hindi siya maganda. Pag pumasok ka, parang walang silbi kasi may tirada pong gagawin yung white. And that is rook to A4 later on. Kaya po nag-rook B1. Mapipilita ka kasing palit yan, tapos may threat agad dito. And Wesley So, na-predict niya yung mga ganung bagay. Ang tagal niya nga nag-isip dito eh. Gumamit po siya ng 19 minutes and he decided to go rook C7 immediately. Tagal nag-isip po. Hindi na siya tsumek. Kasi pag tsumek, haharang lang eh. Tapos eventually gaganon. Tapos pipilitan kang kainin. Para nagsayang ka ng tire. Pero si Duda, pagka rook C7 ni Wesley, after thinking for a while, tumira po ng bishop to C2. Nag-bishop C2 pa rin. No? Anong idea ng bishop C2? Eh, para pag dito nga, pumasok ka, gaganituhin kayo kasi hindi check. At since nakita na ni Wesley in advance yung paparating na rook A4, kining mo ba na yan eh, which is very important dahil weak po ito and Wesley needed the king to defend that para yung knight makaikot-ikot somewhere. Hindi ko lang alam kung saan siya iikot pero kailangan magamit yung knight kasi wala na siyang silbi dito aside from defending the pawn. Anyway, Duda, nag-rook to A4 na, nakinapture na ni West, pawn takes, and then nag-knight move. Ayan yung sinasabi kong ikot. So, nasira po kasi yung pawn structure na yan. So, baka iikot-ikutan yan. Anyway, pagka knight D7, nag-bishop to B3, na tinirahan ng rook to C5 to defend. Nag-bishop A7, hinihit po yung kanyang pawn sa B7, A2 pala yung bishop move na yon, na dinipensa ng B6, nag-rook to B5 na hinahamon, ini-endgame, na tinirahan ng A6 lang. Hindi yung A6 guys eh. So, Wesley So is trying to exchange the rook. Pagka takes mo dito, magna-knight takes C5. Yes, libre po ito, pero may takes stone at outside pass pawn ang kakalabasan. Kaya ginawa ni Wesley So yan, may pilit po ang black dyan ha. Kaso, sabi ni Duda, hindi ako persadong gawin yan, angat lang ako. Pagkaangat, lumapit na yung king na tinirahan ng rook to D4. Ayan. So, ang rook D4, pinipressure po yung D5 na kailangan talagang depensahan. So, ang way to defend is tatlo eh. King move, or knight move. Lahat po ng king move like this one won't work kasi may C4. Pag tumira ka dito, may E4 naman. Hindi maganda, mapapalit-palit yung mga pyesa. Kaya si Wesley, nag-knight move. Pagka knight move, bumalik yung tore. At medyo malayo-layo po yung pyesa ni Wesley sa B6 pa. Medyo na delayed ng ilang tira or isang tira lang pala. Kasi kung nandito na siya, makakaganon sana siya eh. E dun magkakaroon na po yan ng ikot-pilit eh. Mga ganun-ganun idea ng knight to. Kaso wala, pasadong bumalik yung Yoka baby. Kaya bumalik din si Duda. Puro persado si Wesley na gawin yung mga ginagawa niya. Kung hindi, lalamang pa yung white. Kaya ang laro nauwi sa tabla. Ang sasabihin ng karamihan, ano ba yan? Tabla na naman? Pakita ko lang mabilis yung accuracy. 98.8% at 98.9%. Sobrang taas ng mga accuracy ni Wesley. Marami nagsasabi mahina daw dahil puro tabla. Kung mahina siya, tingnan nyo po yung standing ng event ngayon. Ipakita po natin. Ayan. So, leading po si Fabi, Lebon, and Prague for scoring 2 points. Tapos si Wesley with 1.5 together with MBL, Samsebian, Ali Reza, Gukesh, at yun. So, yes, wala siyang panalo. Pero, I think yung tabla niya is fine. Hindi naman masama. No? Para sa akin,
totoo na hindi ganun ka-solid na yung performance si Wesley unlike before. Kasi hindi na siya nagsa-champion eh. Pero I cannot say na humina. Pero maaari ko sigurong masabi na talagang nagagalingan yung mga kabataan ngayon. Eh. Mas ano sila eh. Mas may, anong tawag doon? Mas may alab yung puso't damdamin nila eh. Kumaga, mas motivated, ayun. Mas motivated silang maglaro. No? Anyway, ano po ang nangyari sa ibang bakbakan? Tabla din po halos lahat. Ang nangyari lang, ito example, si Gukesh tabla kay Sam Sebian, Noderbeck tabla kay Pragnananda, Lebon tabla kay MBL. Ang pinaka-decisive lang is Fabiano Caruana and Ali Reza. At anong nangyari sa laban na yan? Ito, very interesting din po ang naging laban na to. Actually, na ano ko po yung laban nila eh, na misjudge eh. No, mali yung aking evaluation. Ayan, dito. Dito po kasi akala ko talaga lamang dito ang Black unang tingin. Sa kadahilanan na malakas yung bishop, bad bishop. Pero it turns out this is actually better for white. Dahil po sa mga weak pawn. Ayan, no. At ayun na nga nangyari, ayun, matutulakan eh. Lamang pala dito dahil sa weak pawn. So, mali pala yung A5. Kung di siguro nag-A5, no? Ayun. At eto doon, nagkaroon ng pass pawn. Ayun, bigyan ng pumatay eh. Bilisan ko na lang ng konti. Dinahan-dahan lang yan until maupuwi sa time pressure. Tingnan nyo, Ali Reza. Less than 2 minutes na lang, 29 moves pa lang. Na time pressure yan. Dinahan-dahan siya. Ayun, no? Nagbigay na ng pawn sa blunder. At dahil dyan, ubos. Ayan, no, yung endgame, nangisay na siya dyan dahil sa pass pawn. Nakulong eh. So, persado ka kumap short takes, tapos nakaka-atras. Kaso pagka-atras mo, rook d6, lumapit ka man, capture lang to. Mabawi mo to, may pin. And endgame with a pawn, it's completely winning. Kaya, yun na nga, nanalo si Fabiano Caruana. Once again, pakita ko po yung standing. Ayan po. Leading si Fabi with Lebon and Pragnananda. And hopefully Wesley next round. Round number 4. Kalaban niya po. Ito po yung mga games na next round. Kalaban niya po si Ali Reza. White. Sana manalo na. Lebon Aronian. Kalaban si Duda. Gukesh. Kalaban si MBL. Pragnananda. Kalaban si Sam Sebian. Noderbeck. Kalaban si Fabi. Yan po ang mangyayari sa next round. Abangan po natin yun. Marami akong turo ngayon. Kaya nagmamadali ako. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Maraming salamat sa suporta. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Salamat. That little mouse, 'cause I'm an albatross.